Yung bulb natin nasa may pin number 5 dito sa may 1, 2, 3, 4, 5. So yung negative voltage natin. So dito tayo 1, 2, 3, 4, 5. So ito siya. Ayun meron siya negative 9. So tingnan natin yung screen. Kung meron bang display, baka naman wala pa rin eh. Tingnan natin. Ayun! Ayun mga katek, gumana nga yung ating ginawa. Hey, what's up sa inyong lahat mga katek? Welcome back into our channel. So may bagong video naman tayo. Wala yung video natin ito makikita natin sa ating thumbnails, no? So bagong lahat ay gusto ko munang batiin yung mga nagpa-shoutout ng mga kaibigan natin, no? Kukuntian na lang natin yung ating shoutout ngayon kasi nga may umangal eh. Gusto daw nila yung tutorials natin din yung shoutout. So di bali, shoutout muna kay Joey Moles, no? From Iloilo, Joey Electronics, shoutout. Basic Tech Tutorials from Panglao Bohol. Probinsya ko to. Shoutout si Master. And sana supportahan natin to. And kay Papatistan TV, no? Isang tip vlogger din to. May channel supportahan natin. Shoutout sa iyo, Bob. Shoutout din kay Ray Rank. At shoutout din kay sa kanyang mga pamilya daw sa Giwang Gindolman Bohol. Shoutout sa inyo. Shoutout din kay Rinaldo Almasan, Kirino Electronics Technician. Shoutout. To, the Mechatronic Body, no? Shoutout sa iyo, bro. Isa dito sa mga sponsor natin sa Ace Artister, no? Maraming salamat sa iyo, bro. Shoutout sa iyo. And kay Makoy Tech PH, so shoutout sa iyo, Master. Shoutout sa iyo, bro. Na-miss ko to kasi matagal na itong hindi nakapag-upload, no? So, may channel dito, sana supportahan natin. At kay Basic Bob to, no? Bagong channel ni Basic Bob. Kasi nanakaw din yung kanyang cellphone at nawala yung, hindi nakuha yung kanyang aming channel, no? So, supportahan natin to. Gumawa siya ng bagong channel. Sa mga nakapag-subscribe pala kay Basic Bob, no? Supportahan nyo yung kanyang bagong channel na Basic Bob 2. So, shoutout sa iyo, boss. And shoutout din kay Joko Carl Marto from Cagayan de Oro, no? Carl G Electronics. At kay Ryan Fabrique, bagong subscriber natin. Salamat sa iyo, bro. And sa mga kagrupo natin ng mga electronics technician, no? Sa mga lahat ng mga tip vlogger. Shoutout sa iyo lahat mga kamaster and samahan nyo ko at simulan natin to. Yun mga araw, no? So may bagong pasyente tayo, bagong tanggap natin na isang Philips 32 LED TV. So yung problema nito sabi ng mayari, walang display. So testing natin ulit para makita natin, no? Saksak natin to. Ay nako, ang hirap Yan, saksak natin. Ayun. Bumukas naman yung kanyang backlight. Ayun, pamihira. Tik nang na tumba. Ayun bumukas naman yung kanyang backlight. Ayun kita nyo ba yung dim? Pero wala talaga siyang display. Ayun Okay naman yung kanyang backlight. Pansin nyo ba? So, bubuksan natin. Bago natin buksan, ito yung kanyang model. Pakita muna natin. Philips. Ay, nako. Ayan. Philips na 32PHA3052/71. Ayun yung kanyang model. So, sandali at buksan muna natin para makita natin yung loob. Yan, nabuksan na natin, no? So, ito yung kanyang loob. On muna natin yung ating flash, no? Para makita. So, ito yung kanyang mainboard. Kasama na yung kanyang power supply. Yan, tapos may konting top board tayo dito sa may, ayan, sa may baba, no? So, dito tayo. So, pag ganitong mga problema kasi, meron na tayong maraming mga nadaanan na ganitong problema dun sa Pinsonic, Panasonic, TCL, at dito rin sa ECY din at saka dito Philips, no? Pero pansin natin na magkaiba yung brand. Pero same nang ginamit na top board or panel. So pansin natin dito. Ito ay made in China. So sa mga dati pa kasing mga LCD or yung LCD pa branded na Philips talaga, no? So ito makita naman natin na from China, made in China. So ginamit lang talaga yung brand ng ang Philips, pero yung laman China naman, yung panel at saka yung kanyang mainboard. Ayun, so gawin natin dito ay voltage checking tayo nito. Marami na rin tayong mga ginawang video na ganito, dim light, walang picture pero okay yung backlight. Pero gagawin pa rin natin itong video ngayon para naman sa mga kaibigan natin na
mga nagsisimula pa lang, no, na gusto matuto na mag-repair, para sa inyo to mga lodi. So, hindi nakisama yung ating multitester. Ang hirap na ano to. So, kailangan nating ma-voltage checking natin dito. Mag-voltage checking tayo para malaman natin kung anong kulang or anong mga supply na nawala. So, ngayon, ito na. Nakaset natin yung ating digital. Ayan. So, naka-DC tayo. Saksak natin yung unit. Naka-automatic on na to eh. Tinanggal natin yung kanyang indicator dyan. Yung kanyang sensor. Kasi okay lang naman kasi naka-automatic on naman siya. So, yun. Gumana na yung kanyang backlight. Ayan o. So, voltage checking tayo. Check natin yung kanyang supply na papasok dito sa my top board natin. Dito tayo sa my fuse. Ayan, check natin ito mula dito. Meron, tapos dito papuntang top board. Ayan, meron naman siyang 12 volts. So, sa mga experience natin, very common to na problema eh. Sa mga ganitong design ng panel, no? Very common to na problema. Pag ganun, backlight lang yung meron, tapos dim siya, wala siyang picture. Yung supply lang niya ay yung 12 volts na bin at saka yung kaniyang 1.8 at saka 3.3. So nasabi naman natin to sa dating video natin doon sa ACY, no? Pero gagawin pa rin natin, ibang brand naman to. Ibang brand naman to eh. Pero same lang ng panel na ginamit. So ayan, dito tayo mag-voltage checking tayo. Hanapin natin yung 1.8 niya. Ito yung 1.8 niya eh. Yan, kita nyo ba? 1.8. Ayun, meron. Tapos ito yung kanyang 3.3. Kita nyo ba? 3.3. Ayun o. Okay. So, yung tatlong voltahe na yun, yung presence. Yung BO natin wala. So, sandali lang. Yung BO natin 0 to. Sa mga na-experience natin, 0. Tapos, yung EBDD natin, 0 din to. Wala din tong voltahe, no? Ayun o. Tapos, yung HEBDD natin, ayun, wala rin. Saka yung BCOM, or BOFF, pala. Yung BGL, negative voltage, dito siya, banda. Ayan, dito, 1, 2, 3, 4, 5, dito na pin. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. Ayan o, diba, 0.4. So, sandali lang at meron tayong customer eh. Mapuputol mo natin yung video natin, saglit lang, babalik tayo mamaya. Ayan na, balik tayo no. So, natagalan tayo kasi maraming customer na dumating. So, pag ganito kasi hindi tayo mahirapan sa paglocate ng mga clock signal no, or gate signal. Kasi kapag ano mga problema, malamang nagkakaroon na ng problema yung kanyang dadaluyan ng kanyang gate signal na papuntang panel. So, sa mga experience natin, so pinagbabasihan natin dito yung experience natin, no? Yan. So, dito, hindi tayo mahirapan pag ganitong design ng panel eh. Kasi meron siya naka-indicate, oh. Meron siya nakalagay. So, di ba, feedback, ito, feedback L, BCS1, kumukurot na yung kamay natin, nagutom na siguro to. CKB1, CKBB1, CKB2 at CKBB2, both negative volts at saka kanyang STBP. And the rest, ayan. So, dito natin yan makikita. Mula dito, feedback 1, paano mag-locate ng clock signal or CKB1 or gate signal. So, dito siya. So, pansinin natin dito, 1, 2, 3. So, nandito sa may pangatlo. Ayan, dito. 1, 2, 3. CKB1, CKB2, CKBB1, at saka CKBB2. Ito, yung kanyang BOF na negative volts, yung kanyang BGL, negative. So, ito naman yung kanyang STBP. Ayan. So, yung pares naman nito, kasi nakaparallel to, from source dito, from DC-DC natin, from source, dito siya. Dadaan siya ng dot, pansin niyo yung dot na yan. Yung dot na yan, ito yung dot, papasok dito sa may side na to, sa may right side. Dito naman, yung dot na to ay kukonekta naman yan dito sa may side ng ating left side. So, tandaan nyo lang, para hindi kayo mahirapan, dito sa may, kung paano mag-locate ng pares nito, pwede nyo naman gawin ng mag-test ng, resistance para makikita nyo sa may side na to, sa may kabilang side, kasi dito sa may kabilang side, mababa eh, yung kanyang linya, maikli lang. So, dito, tandaan nyo lang, pag CKB1, 1, 2, 3, yun CKB1. CKB1, isang linya lang yan. So, dito yan. Dito yan. Ayan, ito yung kanyang pares. Ayan o. Tapos, yung CKB, susunod. Ayan, CKB1. Tapos, CKB2, dalawang linya, napapasok sa mic cup natin, no? So, ito yung kanyang pares naman. Ayan o.
to dalawang linya. So ito CKBB1, hindi pa tama tayo CKB2, CKBB1. Ayun, CKBB1 yung susunod. 1 CKB. O di ba? Dalawang linya na papasok sa may panel or source scope natin. Tapos yung CKBB2 isang linya lang. So dito natin makikita yan eh. Ayun CKB1, CKB2, CKBB1 at saka CKBB2. O di ba isang linya lang. So ganun lang pag hahanap sa pares na dito na side na gate signal at dito sa may kabilang side. So yun. So yung gawin natin dito, marami na rin tayong mga ginawang ganito, no? Pero gusto ko pa rin na gawin yung video na ito para mapatunayan ko talaga na tutugma yung mga na-experience natin kapag ganung problema, DC-DC protect, backlight lang, naka-dim siya at walang picture, dito tayo nagka-cut or ka-cancel. Bali, ito yung tip method sa mga malalaking panel na may dual flex na nakaseparate yung kabilang side ng panel left and right. So dito pag 32 wala tayong dito natin pwedeng gawin yung tip method kundi cutting. Same pa rin yung na procedure, cutting at saka tipping, no? So yung gawin natin dito, wag na nating isa-isahin kasi yung mga ginawa natin dati pinaisa-isa natin eh. CKB1, tapos CKB2, tapos CKB1, tapos CKB2. So yung gawin natin dito ay puputulin na rin natin lahat yan. Yung kanyang mga gate signal, yung 4 na gate signal niya. Kasi kung sa may CKB1 or CKB2 yung problema, ikakalaon na mo back job din yan eh. Kasi magkatabi lang yung linya na yan. Kapag nasira na yung CKB1 tapos hindi mo nakat yung CKB2 at the rest, ibabalik yung problema kasi yung ibang linya naman yung magkakaroon ng problema. So kasi napakaliit kasi ng linya na to eh. Pansin nyo, ito yung mga gate signal niya. Papasok sa my source scope. Papasok sa my source scope, papuntang gilid ng panel. Papuntang gilid ng panel dito sa my side. Tapos magsusupply sa kanyang, ito yung supply linya ng ating gate signal. Supply sa my panel natin. Dahil sobrang liit ng linya, tapos nagkakadikit, sobrang dikit pa. Katagalang gamit aabot talaga ng panahon. Aabot yung panahon na magka-problema yung linya na yun, magkasunog, tapos magka-short circuit yung mga linya. So kaya nga nag-protect yung DC-DC natin kasi nga may problema na yung gate signal na papasok dito dahil nagka-short circuit na siya. So ganun yung pagka-intindi ko. So sa sariling pag-unawa ko lang, no? Ayan. So hindi po tayo expert, hindi po tayo magaling, tayo po yung newbie lang. Ayan. So ang gawin natin dito ay kakat muna natin yan at titingnan natin kung magkakaroon ba ng problema at lalabas yung mga supply sa may top board natin. So saglit lang. Ayan, balik tayo, no? Ayan. So yung ginawa natin nakat na natin yung 4 na linya, yung mga gate signal. To from kumukurot na yung kamay, ginugutom na tayo nagugutom na tayo kasi nasa mga 12 na tayo. So, pasensya na kasi yung kamay natin ayan, CKB1, CKB2, nako, CKBB1 at saka CKB2. So kaya pa ba natin to? Nakat ko na to pero pakita natin yung actual na pag-cutting. So yung ginawa natin ito lang siya. Sandali lang. Ayun. So ganito lang, nilagyan ko ng lalapatan din sa may likod kasi nga pag walang lalapatan parang masisira yung ating panel para siyang mayuyupi. So ito lang yung ginawa natin. Yan mula dito, nagsimula tayo sa may CKBB2 hanggang CKB1. So ulitin ko na lang para sa inyo na para makita nyo yung mga ginawa natin. So ito yung ginawa natin. Ayan. Yan, naputol na yan kasi nga chinik ko siya ng resistance, no? So ulitin nga natin. Di bali lakihan naman natin ito mamaya pag sigurado na tayo Ito yung nag-umpisa hanggang CKB1. Ayan. So naputol na natin yan. Medyo pangit nga lang, no? Kasi nadoble natin Di bali, ayusin natin yan mamaya. So ngayon, testing natin to. Saksak na natin. Kasi nagugutom na ako Yan, saksak natin yan. Tapos kuha tayo ng tester. Abangan natin yung backlight na iilaw. Ayan, gumana na yung backlight. So check natin ngayon yung BO natin. Kapag lumabas to, yun, tugma na naman yung ating mga ginawa dito.
Be-on. Sandali lang. Tingnan natin yung be-on niya. Ayun, lumabas yung supply na 33 volts. Ayun, gumana nga. Tumugma tayo. So, napalabas natin yung mga supply. So, yung, itong EBDD natin. Ayan, meron na siyang 14 volts. Tapos, yung HEBDD natin, ito siya. Ito ba yun? Ayun, meron na siyang 12 volts. So, yung bulb natin, nasa may pin number 5. Dito sa may, 1, 2, 3, 4, 5. So, yung negative voltage natin. So, dito tayo 1, 2, 3, 4, 5. So, ito siya. Ayun meron siya negative 9. So, tingnan natin yung screen. Kung meron bang display. Baka naman wala pa rin eh. Tingnan natin. Ayun! Ayun mga katek. Gumana nga yung ating ginawa. Ayun nagka-display yung ating panel. Pero, meron tayong napansin na. Ano napansin natin dito? May napansin ba kayo? Ayun meron siyang, nagkakaroon siya ng fine lines. Kita nyo ba? Yung fine lines, ayun So, gawin natin dyan ano lang. Try natin na ayusin muna yung pag-cutting natin. Baka hindi natin na, kasi pangalawa natin So, iti-check ko muna yan. Pero kung naputol na natin to, tapos, nandun pa rin yung kanyang fine lines, lalagay na tayo ng resistor sa may ground, papunta sa kanyang mga gate signal. Dito sa may papuntang COP na, at saka konekta natin sa may ground. So, sandali lang ayusin ko muna to. Ayan na, so balik tayo Ayun, matapos na natin malakihan yung cutting natin, and nalinis na rin yung ating nakat kanina So, nilakihan natin yung pagitan niya. Kasi bala ko sanang lagyan to ng 1K kasi may nakita tayong fine lines. So, matapos nating malinis or maklear yung ating linya, so ito na siya. At meron din akong nadali na isang linya yung linya ng feedback ESG monitor. So, kinabit ko muli, tapos nilakihan ko yung pagitan ng cutting natin, dininis ko yung ang tawag doon, yung ginawa natin. So, ito na siya, testing natin. Saksak. So, dito tayo sa my screen. Ayun. Labas yung logo ng Philips, Ayun. Tapos tingnan natin dito, Kuminis na po yung kanyang linearity. Yung fine lines na nakita natin kanina sa may no signal, wala na po tayo makita ang fine lines ngayon. So, yun lang talaga yung problema noon. Nadikit yung, yung pag-cut natin na inulit kasi natin yung pag-cutting Kasi para makita ng yung ginawa natin, So, nagkaroon siya ng fine lines kasi nakadikit yung CQB1 ata, nagkakonekta. At meron din tayong naputol na ESG monitor. So, binalik natin yon, tapos linisan natin yung linya ng ating mga nakat na linya. So, ito naging normal na siya. So, hindi ko muna lalagyan to ng 1K resistor, yung mga gate signal na papasok ng COP natin. Kasi kuminis naman yung kanyang linearity o kanyang fine lines. So, obserbaran lang natin to. At meron naman tayong 3 months warranty. Obserbaran natin kung talagang babalik pa yung problema na magkakaroon siya ng fine lines. So, matapos ating makat dito. So, bago po yan, lagyan muna natin ng yung ating, ang tawag rin ko, imutan ko yung Tagalog ng, So, yung dinaanan ng cutting natin, nilagyan natin ng ito, B7000, para hindi pagkapasok yung moisture, kasi nakat na natin yung kanya parang sealant So, lagyan muna natin ng konti para maging silyado yung gawa natin. Kunti lang naman. Ito nyo ba? Ayan. Ayos na yan. So, lagyan mo natin to ng signal or DVD para talagang matest natin ng maayos yung panel natin. So, saglit lang. So, ito na. So, may source na tayo na DVD, tapos na-close na rin yung unit natin. So, saksak natin to. Para makita natin yung display na wala talaga siyang fine lines, ayun, naka-on na yung ating DVD. So, yan, naka-on na rin yung ating Philips, Ayun. Ito siya. So, ito yung, dito tayo banda nag-cutting Ayun, So, pansin natin dito, malinis na po yung kanyang linearity. Wala po tayo makikitang fine lines dyan, Ayan. So, obserbaran lang natin to kung sakaling
darating yung pagbaback job niya or magbaback job man, magkaroon ng fine line. So yun lang doon lang natin lagyan ng resistor, no? Pero sa mga gatong na-experience natin sa mga 32 inches, malabo po yung mangyari. So ito na, okay na po yung unit natin, no? Ay, hindi pala, malabo. baka sakali lang. Bihira talaga. Boss, shout out. Anong ginagawa mo dyan? So ito na, hanggang dito na lang yung video natin, no? At hindi natin patatagalin to, basta okay na yung unit natin. Maraming salamat sa inyo lahat. May God be with us always. Thank you so much. Peace out.